Hi everyone, welcome back to my channel, and for today's video we will be talking about salaries in general, but I will be talking as well how much was my previous salaries from my previous work and my previous companies. So I came here in UAE way back 2016, and it was during summer, and I could really remember that it was very hot. Init siya kayo kay summer. And summer here is not a joke, by the way. So if ever you are planning to come in UAE, please do not come during the month of June, July, August, September. These 4 months is one of the hottest season of the year here in UAE. I advise you not to come here during this month. What is the best is December, January, February, and March. At least these 4 months, yung weather ng UAE is napaka-okay. Winter siya in a sense na yung temperature umaabot ng 19, 20, 21 degree, which is very acceptable talaga siya. It's cool for me. Na-hire po ako nung 2016 after 2 months nung pagdating ko dito. Napaka-grabe yung company na yon kasi yung mga kasama ko is mostly Indians and Pakistans, and working with Indians and Pakistan, I don't have negative thoughts about them, but this is what I've experienced. It is very hard, especially in sales. Alam mo yun, like every other day nag-aaway kayo kasi basta grabe yung awayan, and hindi siya maganda. I mean, yung experience ko was not easy, and it was not a good example knowing that that was my first working experience in my whole life. Like, wala po akong experience sa Pilipinas. Pumunta po ako diretso after ng graduation ko. So, parang sinalang ko bigla ng grabe, napaka-intense. And then, my salary was 3,000 at that time. So, 3,000, if you convert it to Philippine money now, the conversion is 3,000 dirhams to peso is 48,000. So, before, mas maliit yung exchange. Let's say 45,000. Ayan, yun yung sasahurin ko every month. Walang deductions or anything. Kasi dito, may insurance ka, tapos yung salary mo, dito, walang income tax. So, buong 3,000 mapupunta sa sahod mo. And then, ang cost of living here is expensive. Especially yung housing rent mo. Napaka-mahal po ng housing rent dito. Even though you are living in a shared apartment or even like a partition. For example, isa siyang room, buong room, tapos hinati into 2, 3, depende kung gaano kalaki. So, yun yung tinatawag na shared apartments or shared rooms. At that time, nakatira ako sa kapatid ko kasi may buong flat siya. So, yun, mas okay siya. Pero nung pagkadating ko talaga dito, na culture shock ako, or yung na-shock ako sa sitwasyon na, bakit ang liliit ng mga bahay? Bakit sobrang liit lang ng kwarto? Kasi nga, ganun ka, sobrang mahal nung mga bahay dito. And even up until now, super mahal talaga ng bahay dito. Kaya kapag may mga kamag-anak kayo or pinsan, kaibigan na nasa UAE or nasa ibang bansa, kadalasan po talaga ay nakatira sila sa shared apartment or shared room. Or yung iba naman, kinukuha yung buong room. Mas maganda yun kasi at least sarili mo yung buong room. May privacy ka. So, ayun, 3,000 yung sinasahod ko. Actually, mababa po siya. Pero hindi siya yung super baba. Parang nasa midline lang. And then, hindi po ako tumagal ng 1 taon kasi natanggal po ako dahil nga po, nasa sales kasi ako noon, marketing executive. Pero nag-generate ako ng income or revenue sa company. Pero per policy kasi kapag wala kang na-close na deals in a month or 2 or 3, super taas ng chance na tatanggalin ka agad. So ayun, tinanggal ako. Wala akong nakuha kung ano, kahit anong benefits kasi nga po hindi ako nakapag 1 year. Ang law or ang rules dito pa iba-iba from year to year, yun nag-iiba. And then ayun, nakapasok ako sa real estate. Doon na nag-start yung journey ko sa real estate industry. So yun naman, naging property administrator ako sa property management department, naging admin, kumbaga admin. Lahat ng paperwork ako yung nag-handle, contracts, checks, receiving of checks, complaints sa akin dumadaan. And then ayun, ang sinahod ko at the time from 3,000 tumaas ng 3,500. So at least may 500 na nadagdag. So ayun,
na-hire ako sa previous kong company nung una-una 2016, then to follow 2017, and then not only na nadagdagan yung sahod ko, nagkaroon ako ng insurance, health insurance, life insurance, and then yearly ticket, and even bonuses. So yun, itong mga extra, hindi ko po yun na-experience sa previous pinakauna kong company kasi nga Indiano yung company at saka yung mga kasama ko mga Indian. So alam mo yun, hindi kami masyadong privileged as an employee, but the second companies is international companies. So ayun, sinahuran ako ng 3,500. Pero nung pumasok yung 2019, ayun po, nag-increase po ang company, na-increasean ako, naging 5,000 yung sahod ko. So at that time, sabi ko nga, ang laki na noon, pero marami kasi akong, alam mo yun, do, sabihin man natin na you are single, pero marami bang sinusuportahan na yung kapatid mo, yung mama mo, yung pamangkin mo. So parang ano din, walang pinagkaiba kasi yung alam mo yun, naniniwala ako sa kasabi na no matter how much you earn, magdidepende pa rin talaga yan kung paano mo i-divide yung income mo. So, kanino siya napupunta, saan mo siya binabayad. So, it doesn't matter kung sasahod ka ng 50 million tapos ang dami mong sinusuportahan. So, ganun lang din. Tayo as an OFW, it is very, very important na to share your blessing is good, but you have to set a limit. Yun yung lagi kong naririnig na sa mga vlog ng mga financial advisors na tayo na as an OFW, grabe yung tipid natin dito. Like especially, for example, sa bahay pa lang, although makaka-afford ka naman ng isang room pero mas pinili mong magtira sa partition kasi mas makakamura ka doon. Kasi nga yung iniisip kasi natin as an OFW or Filipinos na okay na ako basta lang may mahigaan. Yun. Okay na ako basta komportable. Okay na ako basta may AC. Pero yung space na meron ka, hindi mo yun iniisip. Kasi mas iniisip mo na isi-save mo na lang yung extra. So instead na magbabayad ka ng 1,500 para sa isang room, mas pipiliin mo na lang na magbabayad ka na lang ng 700 para sa isang partition. So parang sa ganun, yung other money mo, save mo. Tapos, kapag ka may mga emergency, ayun, may makukuha ka. Kaya, alam mo yun, saludo ako sa mga kababayan natin na mas pinili na tumira sa napakaliit na space para lang ma-save yung pera na para sa kanila. Kasi yun yung sinasabi ng mga kasamahan namin na ibang lahi na bakit ayaw mo magrenta ng isang room or isang studio para comfortable yung buhay mo. Total, you're here. I mean, you are paid to enjoy the space. Pero yun nga, iba-iba din naman kasi tayo ng pananaw, iba-iba din naman tayo ng decision. Pero ang point niya is, yun na nga lang yung meron ka, hindi mo pa i-grab, ipagkakait mo pa yun sa sarili mo. So, yung tipong isi-save mo yon para lang may magamit ka sa ibang bagay. So, ay taas talaga yung salute ko sa ibang mga kababayan na nagtitiis para sa pamilya, para matustusan yung pangailangan lalo na at kapag panganay ka. Sa situation ko kasi bunso ako. So bali, yung responsibilidad na meron ako, it's not the same weight kung ano yung responsibilidad kapag ikaw ay ang panganay. At least kapag bunso ka, hindi mo masyadong feel yung pressure na buhay, may papaaralin ka, yung kapatid mo na magka-college. To yung sa akin naman, nagpapaaral ako ng pamangkin ko nung college. So, bali parang hindi ko masyadong inako yung responsibility kasi may mga magulang naman sila pero tumutulong pa rin ako. So, ayun lang, yung sahod dito, magdedepende din sa lahi. So, depends on the racial or ethnicity kung taga-saan ka, taga-Asia ka, taga-Africa ka, taga-America ka. May napanood nga akong isang African. Sabi niya, I wish I am a Filipinos. And then, kasi sabi niya, everywhere, restaurants, offices, everywhere, cafes, cafeterias, like super, ang daming mga Filipinos and mga Filipinos lang ang hinahire nila. So, kahit saan mo titignan, sa supermarket, sa grocery shops, sa electronics, sa lahat makikita mo ang Filipinos. So, ang sabi niya, bakit wala sa amin to or bakit hindi namin to nafe-feel as job seekers here in UAE?
Kapag ka Filipino, alam naman natin kung paano tayo magtrabaho. It's incomparable sa mga ibang lahi. So yun din yung it's a good side being a Filipinos kasi alam ng mga tao or alam ng mga companies kung ano yung capacity or capabilities ng mga kababayan natin. Payo ko lang, if ever you are new to UAE, it's not bad kung nag-start ka sa pinaka-basic, like pinaka-bottom talaga. It's a good in a sense na nakikita mo yung progress mo over the years. Like for example sa akin, nakatira lang ako sa partition before. And then, hanggang sa partition for how many years nag-partition ako, and now, nasa room na ako. So, hopefully, God willing, makakakuha kami ng apartment kapag i-allow yun ng Lord. Pero, syempre, kailangan natin ng financial stability at saka financial source of income. So, ayun. Kasi for now, hindi pa namin afford buong flat kasi nga super mahal ng flat dito. Depende pa yon kung anong klaseng building or saang area ka kukuha ng flat. So, ayun, magdepende yon. So, sa lahat ng mga baguhan dito, keep trying. You don't know your chance. Kung sumasahod ka man ng ilang libo sa ngayon, but for sure, it will increase gradually. So, don't lose hope and keep praying na idadirect ka ng Lord in the right path and in the right company who will give you the benefits that you deserve. Okay? Being an OFW here in UAE is a privilege in a sense na wala man kami magiging citizenship in the long run, wala man kaming ganon, pero health insurance pa lang, wala ka nang iisipin. So, mamimili ka lang kung anong hospital na pupuntahan mo. Though, magdepende yun sa insurance kung anong meron ka or sa insurance na binibigay ng company. And then, yung ibang company rin nagbibigay ng life insurance. So, sa health insurance, may dental, may optical. Depende talaga lahat sa categories ng insurance. But then, in general, kung ano mang mangyari sa'yo, you are fully covered here in UAE. God forbid, sana walang mangyari sa atin, sa ating lahat. Pero in emergency situations, you are safe. Especially you're here in UAE. And one thing, one of the difficult thing that we have encountered here is for Filipinos, for men's, medyo challenge po yung paghahanap ng work compare sa mga babae. Kasi yung mga babae, pwede mo siya i-deploy anywhere. Kahit anong industry, pwede mo siya i-deploy yung mga babae, mga Filipinas. Pero sa mga lalaki, it's a little bit challenging kasi yung ibang like for example, yung companies, mas prefer naman nila na sa office yung babae, especially for administrations and secretarial. Kaya medyo challenging siya sa mga kababayan nating lalaki. And then isa pa po to, walang tambay po dito sa UAE. So lahat nagtatrabaho. So if you're planning to come here in UAE, all the best. And I wish you the best of the best, especially sa magiging employer nyo. So ang pros and ang negative lang no is medyo sobrang layo natin. Especially pag uwi ka ng Pilipinas. Pag uwi ka ng Pilipinas, hindi mo mafe-feel na malayo ka kasi excited ka, hindi mo nakikita yung family mo. Pero pagbalik, 8 hours po yung biyahe or 9 hours po ang biyahe, straight yon. So medyo nakakapagod yun lang talaga ang medyo challenging doon kapag pauwi kasi ang layo natin sa ating mahal na bansa. So ayun lang, and I hope you learned something from this video, and if you do, please don't forget to share it or comment down if you have any questions or anything that you need to know, and I will be happy to answer those. And bye!